Hulyo 17, 1872. Dumating ang isang maliit na barko na sinasakyan ni Rizal sa baybayin ng dapitan na may dalang liham na galing kay Father Pablo Pasteles. Magandang araw, Kapitan. Ito na si Jose Rizal. Maligayang pagdating. Ako si Kapitan. Maraming salamat, Kapitan. Hindi ko inaasahan ganito kalakabuti ang pagkakapit. Magandang umaga sa iyo, Father Upa. Ito nga para si Jose Rizal. Magandang umaga rin, sir. Ito nga po pala. Ang liham nito ay galing kay Father Pablo Pasteles. Nakasaad ito na makatira ka lang sa parokya ng 3 kondisyon. Kailangan mo rin bawiin ang nakaraang pagbiyak na sumasalungat sa simbahan at sa Espanya. Kailangan mo rin pagsisi sa iyong kasalanan at mamuhay ng isang buhay na Kristiyano. Si Rizal ay hindi sumang-ayon sa mga kondisyon ng kanyang pagpapatapon. Dahil dito, siya ay nanirahan sa bahay ng kumander na si Kapitan Carcinero. Ang relasyon sa pagitan nila ay mainit at magiliw. Namangha si Carcinero sa magandang ugali ni Rizal. Madalas silang magkasama, kumain at mag-usap. Napag-alaman ni Carcinero na si Rizal ay hindi isang ordinaryong kriminal, kundi isang taong may magandang kalooban. Nagbigay siya ng magandang ulat tungkol kay Rizal sa gobernador at binigyan ito ng kalayaan na pumunta kahit saan at pinahintulutan siyang sumakay sa kanyang kabayong chestnut. Humanga din si Rizal sa kabaitan ni Kapitan Carcinero, kaya ginawa niya ito ng tula na pinamagatang a Don Ricardo Carcinero para sa karawan ng kapitan. Madaming kaganapan ang nangyari sa buhay ni Rizal nang siya ay ipatapon sa ibang lugar. Nakatulong siya sa panggagamot sa mga mahihirap sa bayan ng Dapitan. Good day, Dr. Rizal. I am Josephine. Good morning, Miss Josephine. I would like to inquire about this appointment. Okay, kindly send them in. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Hindi nagtagal ay nahulog ang loob ni Rizal at Josephine sa isa't isa. Naging matamis ang pagsasama nilang dalawa. Sila ay nagnais na magpakasal, ngunit hindi pinayagan ni Padre Obac dahil kinakailangan pang sumangguni ang pahintulot ng Bishop ng Cebu. Nang malaman ito ng ama ni Josephine, ay galit na galit ito. Hindi ako papayag na kayo mapakasal ni Rizal. Ngunit ama, mahal ko si Jose! Nagpatuloy pa rin nila Jose at Josephine ang kanilang pagmamahalan. Jose, tinatanggap kita ng buong buo at nanaisip ko na mabuhay kapitin ka habang buhay. Mahal kita, o aking Josephine.
Magandang umaga, Jose. Magandang umaga din, Ginoo. Ipapagamot ko ang aking kasama. Mayroon siyang problema sa mga mata. Paupo ka dito. Higa ka muna, iyo. Mukhang hindi lang yan yung pakay sa pagdalaw mo sa akin rito, Dr. Valenzuela. Tunay ngang napakatalino mo, Jose. Pinapaalam ni Andres Bonifacio na handa na ang katipunan sa pagsugod sa pamalaan. Handa na tayo para sa ating adikay. Hindi ba't masyado pang maaga para sa gawa ang ganyang gabay? Alam naman nating lahat na hindi pa nakakahanda ang ating bayan para sa ganyang kalaking responsibilidad. Kulang na kulang tayo sa sandata at armas. Ipagpaumanhin nyo, ngunit hindi ako pabor sa inyo. Ngunit nakaplano na ang mga ito. Ito ang paraan para sa paglaya mo sa bilangguang ito. Ayokong sirain ang aking mga salita. Mapangako akong hindi ako tatakas. At isa pa, pinayagan ako ni General Blanco na tumungo sa Cuba upang maging doktor para sa mga hukbo. Nang sa gayon may mapag-aralan ko rin ang mga bagay-bagay patungkol sa digmaang praktikal. Mukhang hindi kita mapipilit para sa aming adikain, Jose. Paumanhin, Ginoo. Kinailangan kong magmadali upang hindi maabutan ang himagsikan noon, sapagkat delikado ang panahong iyon. Ngunit ako'y huli na. Nakaalis na ang bapor patungong Espanya ng araw na iyon. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, lula ng isang barkong Isla de Panay, ako'y natuloy patungo sa Espanya at tuwing nakausap ko si Don Pedro. Nais ko sanang hilingin sa iyo na dumarito ka muna sa Singapore. Ako'y hindi mapalagay sa liham na inyong natanggap. Ang liham na ipinahatid ni Gobernador Blanco. Ngunit umaasa ako magiging maganda ang patutunguhan nito. Ngunit Jose, masyado ka na yatang matatag sa iyong pagtitiwala kay Gobernador. Alam naman natin na hindi dapat tayo magtitiwala sa kanya. Manalig na lang tayo, Pedro. Magiging maayos din ang lahat ng ito.